So, Lord, I order din na tugawa din na siya. So, salamat, Pastor, sa pagkakataon. Amen. So, sabi ko kay Mrs. Dito muna ako sa Cagayan. Doon pa muna sa church dahil walang maaral ng salita ng Panginoon. Dahil may hirap talaga pag po-entering church. Pag magsisimula, hindi pwedeng magsama kami sa isang church. Amen. Kaya pag invitation kami sa NCR, kailangan nag-isip na yung sa church. At ako yung lalabas na. Dahil ang goal namin ngayon ay nititrate ko kung yung mga leaders. Amen. So, kasama ko yung aking Youth President. So, sinama ko siya dito ako si Brother Adrian. Amen. Youth President ko yung World of the Train. Nagmotor lang po kami galing Cagayan. At sabi ko, hindi niya na-expect na maiiwan siya ng dalawin. Kasi last Sunday, nag-press ako sa ulit. And then, ngayon po mga kapatid, sabi ko, huwag ka muna uuwi. Samahan mo ako mag-motor. Amen. So, ayun na sa mga kapatid dahil as a pioneering church sa Rodriguez, Montalban, so napakahirap talaga magbukal ng mga kaluluwa. Ako'y nagpapasalamat dahil bago ako napunta sa Manila, talagang na-train po ako dito mga kapatid. Amen. Kay Pastor George. Dahil yung besto namin doon sa Montalban, sabi ko ng Pastor kayo na bundok. Amen. At salamat dahil nung nandito po ako sa Gantaran, ay na-train po kami ni Pastor na pupunta kami ng Baklatan, Huli, Kumaw. Amen. Talagang inihanda ako ng Panginoon para sa ministry. Amen. At ako po pasalamat na kapatid na hindi ko dahil amen sa lingkod ng Panginoon mga kapatid ay wala ko ngayon. Kahit na tanong sa Manila mga kapatid, ang tinatawag ko sa pastor o sa pastora. Kapag meron akong problema, meron akong dapat ayusin, tinatawag ko po sila po tumingin ang advice kung anong dapat ko gawin. Dahil bilang lingkod ng Panginoon mga kapatid, napakahirap talagang mag-desisyon. Kailangan mo ng mga kasama. Amen. At ang po sinabi ng Pastor kanina, napakahirap mag-design. Pero isang bagay ang tinanin ko sa aking puso at kaisipan mga kapatid. Ang sabi ng Pastor, ipag-pray mo kung anong kalooban ng Diyos. At mas maganda na kung saan ka nagsimula, kung ikaw yung sabi niya, mas magandang manatili ka sa lugar na kung saan doon ka nagbukal ng makaluluwa. Dahil sa hirap at sa ginhawa, ano ba nang mangyayari? Hindi ka nila iiwan. Alapakan natin ang ating Panginoon. Amen. Alam mo mga kapatid, ano pa yung pangin ang ginawa ng Jesus para bumalik po din sa Gantaran. Pero sabi ng Panginoon, praise the Lord, every time mo na mag-resign kami ng aming misis, parang laging may hadlang. Araw-araw na kapatid, praise God, tumatawag yung church doon sa Macabon. Amen. Na lagi akong naginig ng mga malalaking isla. Nandun ako sa dagat, meron akong net. Yung tabukol, may tabukol. Regina, Carayan. Kapag buko, nanirit ako mga kapatid ng mga isla, napakaraming isla yung aking nahuli. At nagtataka ako marami din namamatay. At sabi ng Panginoon sa akin, yan yung mga kaluluwa, na hindi lahat ng kaluluwa mo si Reverend Lord of God ay magpapatuloy. Pero ang importante, magpatuloy ka dahil yan ang susi para makita mo ang kalooban ng ating Panginoon. Amen. Sama ko din po ng aking pamangkin. Yan si Joshua. Yan. Sabi ko, hindi lang puro barkada. Kailangan mo din bigyan ng time ng ating Panginoon. Nalala ko pamangkin din po sa Alcala.
Amen. So, pwede po suggest natin si Princess sa Alcala Pustupan. So, pwede po silang mag-rules natin sa bahay. Amen. Praise God sa Alcala Pustupan na kapatid. Amen. Talagang sabi ko, nabigyan niya ng oras ng ating Panginoon dahil walang ibang makakatulong sa atin kundi ang ating Panginoon. Amen? Palakpakan tayo ng Panginoon. Amen. So, salamat din Pastor sa pagkakataon. Amen. Sabi ko, Pastor, record ako sa kanya ng gabi. Sabi ko, Pastor, babalik kami na alsimba ng patuloy. Walmay ka, kasi kapag hindi naman makasaba. Hindi sa kanya. Eh, biyernes na kapag dito, awat tao. Amen. So, itinagsabat ka na ng nagiging aso. Maglagay na nasul ng nagiging aso na nagiging. So, hanggang ni Brother Edwin, so talagang yaman na iti Edwin daw, iti nagkanakmanan iti pagkakataon na mga sabay sa William. Amen. Kaya talaga parang sa ito puso, kaabay, talagang pintas iti balay ni ako. Amen. Ako, mahapal ng anak ko sa kinako, hindi kayo ito katawin, at dahil ko sa gana, nagdagdagkel. Amen. May bahay kinako, hindi kayo ito yung Amen. Kasama na po ng bilang, tuwag man na kamagdagdag namin na itanamamsa. Amen. Luka Cleman, iti Biblia tayo, iti Luke. Amen. Luke chapter 5. Amen. Chapter 5 verse 1 hanggang verse 7. So lahat po nakikita magsabing Amen. So sabi po dito sa Tagalog, Luke chapter 5 verse 1, minsan habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa ng Gennesaret, nagsiksikan ang napakaraming tao sa paglapit sa Kanya upang makinig ng salita ng Diyos. Verse 2, may nakita siyang dalawang bangka sa baybayin. Nililisan ng mga mangingisda ang kanilang mga lambat at wala sila sa kanilang mga bangka. Verse 3, sumakay siya sa isa sa mga ito na pag-aari ni Simon, hiniling niya rito na ilayo ng kaunti ang bangka mula sa baybayin. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. In verse 4, pagkatapos ng mangaral, sinabi niya kay Simon, humalaw kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. In verse 5, sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming mahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, iuhulog ko ang mga lambat. And verse 6, ganoon na ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda. Kaya halos mapunin ang kanilang mga lambat. And last verse, kinawayan nila ang kanilang mga kasamahan na sa kabilang bangka upang magpatulong. Lumapit naman ang mga ito at napuno nila ang dalawang bangka. Ano pa? Halos lumubog ang mga ito. Amen. Para pagkakata na po Panginoon, I request our pastor na kapatid ng nalangin sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Lord, pagpapala ng Diyos, nakikinig po dahil nakatayo na bilang mouthpiece mo sa iglesia nito. Dalangin namin ang pagbasbas sa kanyang makalupong bibig. Siya'y magsalita o Diyos na ayon sa iyong kalooban sa aming kalooban. Naniniwala kami kung meron kami nilagay sa kanyang pusya na kung saan Panginoon yung ang kanyang bibig kasi sa iglesia nito. Nang sa ganun o Diyos, hallelujah, ang bawat isa ay maging malakas pa sa pananampalataya at magkaroon pa ng malalim na paglilingkod sa iyo. Gamitin mo siya, Panginoon, sa araw na ito, sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Amen. Bago ka po kaya kapatid, kabayan mong katakay sabihin mo, this year, 2026,
God is your partner. God is your partner this year. Amen. So, kaya tayo nagtugaway ng magsabi. You never Amen. God is my partner. Amen. So, talagang aldaw ay sa ito po ang buhay ni Peter. Hindi po si Brother Peter po ang kapatid. Amen? So, sabi mo dito, ito ang buhay ni Peter before he became a disciple. Praise God. Hindi pa siya disciple, hindi pa siya tinatawag ng ating Panginoon para maging disciple. He was a fisherman. Bilang fisherman, mga kapatid, dito siya kumukuha ng kanyang kabuhayan. So, bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang pinagkukunan ng ating pinabubuhay. Amen. So, dito siya kumukuha ng kanyang kabuhayan. Bilang tao na hindi ka disciple, mga kapatid, si Pedro po ay nakaranas ng kabiguan. Si Pedro po ay nakaranas ng mga discouragement, nakaranas ng mga emptiness, nakaranas ng mga kapagsubukan, praise God sa kanyang buhay. Kumbaga sa oras na ito, mga kapatid, yung kanyang sitwasyon, ito yung pinakamalungkot, pinakamalas, kumbaga, pinakamasakit na kanyang araw. Amen. Kasi, nung sila po ay pumunta sa dagat para humuli ng isda, ang problema na kapatid na sabi nung pinakamasaklap dahil sila po ay nanghuli ng isda, magdamag na wala sila nahuli. Amen. Kaya nga, first time sa kanyang buhay. Kasi si Pedro mo, mga kapatid, hindi siya pupunta sa dagat na alam niyang wala siyang makukuha. Pupunta siya sa dagat, mga kapatid, dahil alam niya na marami siyang makukuha ng isda. Pero dumating sa buhay niya na nung pumunta siya sa dagat, mga kapatid, magdamag sila ng huli. Pero kahit sa isda, wala silang nahuli. Amen. Praise God. Palapakan natin ang ating Panginoon. Kung babalik natin in verse 5, mga kapatid, meron sinabi doon sa English, yung word na toil. Yung T-O-I-L-E-D. Ang ibig sabihin ng toil, ito yung hard working. Amen. Ang ibig sabihin ng word na toil ay hard working. So, ibig sabihin, mga kapatid, parang isang construction worker na nagtrabaho po sa 11 a.m. hanggang 5 p.m. ng hapon. Na bilang sa araw, kahit umuulan, pawis na pawis, amen, para lang magkaroon ng pera. Doon lang po yung nalintulan ang salitang toil, hard working, mga kapatid. Hallelujah. Ibig sabihin, amen, all night, magdamag na sila po ay nanghuli ng isda, pero wala silang nakuha. Amen. Hirap na hirap si Pedro, mga kapatid. Kumbaga parang tricycle driver. Amen, na masarap maghapon. Ang masarap ang isa kanya pagkapit-bahay, kumag-anak, libre pa. Amen? Nalala ko, mga kapatid, nung hindi pa ako nabigyan ng lisensya, nung nagtatrabaho ko, mga kapatid, so ang trabaho ko ay 7 a.m. hanggang 10 p.m. Hanggang Sabado po yung kapatid. Luluwas ako sa bahay, alas 4, dating ako sa trabaho before 7. And then uuwi ako ng 10 o'clock, pagdating ko sa bahay, pag alas 12. Tapos sabi ko sa Panginoon, Lord, parang wala na akong time sa iyo. Parang nawala na yung ministry ko, hindi na ako nakakapag-pray, hindi na ako nakakapagbasa ng Bible, amen, hindi na ako nakakagawa ng preaching. Parang
isaglan yung aming spiritual na kapatid. Amen. At dumating po yung time na meron pong general conference sa Davao. Sabi ko, Lord, parang gusto kong bumawi. Gusto kong magpakalakas spiritually. Pupunta ako sa Davao. Eh, problema nga kapatid, sabi ng boss ko, yung admin, baka pagbalik mo, may lagay na yung pangalan mo sa layoff. Tatanggalin ka na sa trabaho. Pero sabi ko, Sir, kahit ano mangyari, pupunta ako sa gawain ng Diyos. Birthday ko yun, kapatid, March 1. Nangyari na, pagbalik ko galing General Conference, pagpasok ko sa office, nakita ko yung pangalan ko, Freddy Avila for layoff. Kasi sabi ko sa Lord, ito ba yung regalo mo sa akin? Sa aking birthday. Amen? Na-realize ko mga kapatid, nakagawa pa ng Diyos yun. Dahil minsan, inilalayo na ako ng aking trabaho sa aking spiritual na relationship sa Panginoon. At sabi ko mga kapatid, nag-work ako, anong ginawa ko? Amen. Nag-apply ko ka ng lalamog, yung delivery. Yung lalamog. Kaya sabi ko, Lord, mag-delivery ako dahil alam ko, kahawak ko yung oras ko. Amen. Anytime pwede ako umuwi. Alam lang talagang sinusubok tayo ng Panginoon. Alam lang magbiyahe ko. Madaling araw hanggang hapon. Ang kita ko na mga 250. Wala ko sa iso. Amen. So, sabi ko sa Panginoon, Lord, ano ba ang purpose mo? Kasi sabi ko sa Panginoon, Lord, next year, sa birthday ko, alam kong meron na din ibibigay na regalo sa akin. Pagdating ko ng March, nag-work ko kay Pastor Samuel Palagnan. Ibig natin po senior pastor na kapatid sa Luzon. Alam niyo mga kapatid, praise God, pagdating ko ng March, yung aking birthday, doon naman po ako napupahan na magkaroon ng lisensya. Bilang pastor, bilang NCA. Amen. So dito po mga kapatid, amen, yung life ko ni Peter, talagang dumarating yung oras, yung panahon na tayo ay nakakaranas ng kabiguan. Dahil ang buhay natin hindi laging nasa baba. Ang buhay natin hindi laging nasa taas. Kundi ang buhay natin ay parang gulong, mga kapatid. Hallelujah! Ang mahalaga ay tayo po ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Dahil kapag tayo ay patuloy na nilingkod sa Panginoon, mga kapatid, hallelujah, ay makakarating tayo kung saan yung panahon. Hallelujah, yung panahon na ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Palapakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Amen. So si Peter, mga kapatid, hallelujah, na kumbaga ginawa niya na ang lahat, pero tapos pa rin. Kumbaga si Peter, mga kapatid, pinairan na yung kanyang koneksyon. Pinairan na yung kanyang talino. Pinairan na yung kanyang lakas. Pinairan na yung kanyang teknik. Yung na yung mga dapat gawin lahat ng bagay ay ginawa niya, pero wala pa rin siya nahuli. Kumbaga, binigyan niya ang lakas, ang galing, mga kapatid. Hallelujah. Kumbaga, lahat ng bagay ay ginawa mo na. Minsan yung mga nagtatrabaho, ginawa mo ng araw yung gabi para magtrabaho. Pero kung titignan mo yung sitwasyon, kung titignan mo yung pagpapala, ay kapos pa rin. Bakit? Dahil hindi mo inuuna ang kaharian ng Panginoon. Kahit anong gawin mo, pagtatrabaho, kahit anong gawin mo sa buhay mo, hanggang hindi mo inuuna ang ating Panginoon, ay walang saysayang nakabagay. Kaya sa taon 2026, kung gusto mong pagpalain ka ng Panginoon, ay lagi mo siyang uunahin sa lahat ng bagay na iyong gagawin sa trabaho mo, sa negosyo mo, sa lahat ng gagawin mo, ay lagi mo siyang uunahin. Dahil ang taong ito, hindi mo alam kung ano ang laman ng taong ito, pero kung ikaw ay nagpapatuloy sa Panginoon, ibibigay sa iyo ng Diyos yung desire ng bawat puso natin. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kahit gawin mo na ang lahat ng nalalaman mo, lahat ng talino mo, lahat ng
connection mo. Kung wala kang connection sa Panginoon, walang mangyayari sa buhay natin. Hallelujah. Talakas na palakpak para sa ating Panginoon. Amen. Dahil si Pedro po mga kapatid, siya yung fisherman, the season of fisherman. Alam niya yung panahon. Amen. Kung maraming isda. Alam niya yung panahon, mga kapatid. Amen. Kung kailan makakahuli ng maraming isda. Alam niya yung oras. Ganoon din sa atin, alam natin yung panahon ng mga mangga. Kung kaya anong ban, mamungay yung mga mangga, mga kapatid. Alam natin kung kailan mamungay yung mga santo, rambutan. Alam natin, ganoon din si Peter, mga kapatid. Alam niya kung anong oras, anong panahon na siya'y pupunta sa dagat para makahuli ng maraming isda. Pero minsan, mga kapatid, may mga mabiguan. Kahit alam natin, mga kapatid, minsan tayo nakakaranas ng mga kapagsubukan sa buhay natin. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God! Alam na kung kailan inuhuli, alam na kung paano makahuli ng maraming isda. Dahil nung panahon yun, hindi siya papalawag sa dagat, sa Sea of Galilee, na alam na wala siyang mahuling isda. He was a professional. Kinabubuhay niya ang pag-iisda. Amen. Praise God. Hallelujah. Pero ang problema sa Bibyon, wala siyang nahuli. Amen. Ang unang kapsa, doon mo na kiinit. Ang una, ay oras nga ado'y imahalan ng ikan. Ang una na nito pag-respond tayo na kapsa. Medyo makala mo makita na nag-ikan, doon. Di ba rin tayo? Amen. Ngayon, doon din ipanawin nga awang pulos tinahala na. Amen. Hallelujah. Praise God. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Minsan dumarating sa buhay natin na sumo na tayo. Ayaw mo lang gumawa, ayaw mo lang ibigay yung best mo. Minsan mag-apply ka sa trabaho. Amen. Hallelujah. Praise God. Pero hindi natin napagkatagumpayan. Amen. Pero ang sabi ng verse 6, mga kapatid, buksan natin ang ating Bible. Ang sabi ng verse 6, ganon nga ang ginawa nila at nakuhuli sila ng maraming isda, kaya halos mapulit ang kanilang mga labat. Paano nangyari yun? Paano nangyari na marami sila nahuling isda? Ang sabi ng verse 6, pag-isabi, net-breaking miracle. Baka tayo ang net-breaking miracle. Amen. Ang laki ng pagkakaiba ng verse 5 at sa verse 6. Malaki ang pagkakaiba, mga kapatid. Si Pedro po, yung kanyang first trip, the same people, the same place, the same walk, and the same technique. Walang pinagkaiba. Kung sino yung tao kasama niya, kung ano yung bangka na ginamit nila, kung ano yung technique na ginawa nila, amen, the same yung ginawa nila sa kanilang second trip. Meron silang second trip, mga kapatid. Amen. And now my question is, how to experience the second trip? Kasi sabi ng verse 6, nung pumunta sila sa dagat, punong-puno yung bangka na kanilang nahuli. Paano nangyari? Mga kapatid, umuwi sila na napakaraming isda dahil sila ay bumalik. Amen. Praise God. Same people, same boat, same place, and same technique. Pero, nung experience nila, mga kapatid, na sila ay nakahuli
kanyang salita. Intindihin po natin ito, mga kapatid. Dahil naniniwala mo this 2026, Amen, ibubuhos ng Panginoon, Amen, ang kanyang pagpapala. Amen. Dapat maunawaan natin how to experience sa second trip. Amen. First trip, isa lang ang pinanggalingan at pinuntahan. Yung una, wala silang nakuha. Pero yung pangalawang balik, mga kapatid, ay dalawang bangka ang puno-puno. Ano ang pagkakaiba? Yung unang araw, magdamag, wala silang nahuli, inubos ang lakas. Pero yung pangalawang balik, mga kapatid, ay napuno ang dalawang bangka. Amen. Praise God. And how to experience the second trip. Masabi ng verse 1, talagang natin. Minsan, habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa ng Gennesaret, nagsiksikan ang napakaraming tao sa paglapit sa Kanya upang makinig ng salita ng Diyos. Ang sabi ng verse 1, nagsiksikan ang mga tao, si Jesus ang pinagkagaluhan nila ng maraming tao. Gustong makinig ang salita ng Diyos. Ang problema, para hindi mahirapan ang ating Panginoon na mangaral, ay nakakita siya ng bangka. At ang ginamit ng bangka at ang hirap ng bangka ay yung bangka ni Simon. Yun ang ginamit ng Panginoon para mangaral ng salita ng Diyos. Amen. Pagkatapos mangaral ni Jesus, nakikinig ang maraming tao. Yung mga nakikinig, hindi interesado ang Panginoon sa kanila, kundi interesado siya sa isang tao na ang pangalan, Simon. Napakaraming tao, mga kapatid, habang nangangaral, nakikinig ang mga audience, pero ang focus ng ating Panginoon ay nakafocus kay Simon, na habang naglilinis ng lupa. Amen? Praise God. Hallelujah. So pagkatapos ng aral sa Jesus, he forgot the audience and he focused more on Peter. Sinigil out na si Peter. Siguro, mga kapatid, utang na loob. May utang na loob ng ating Panginoon. Bakit? Kasi hiniram niya yung bangka ni Simon. Alam niyo, Panginoon, hindi siya hihiram ng isang bagay na walang kapalit. Hindi niya hihiramin yung bangka ni Simon na walang palit. Amen. Praise God. Kaya nung nangaral ang ating Panginoon, mga kapatid, nakita niya si Simon. Hallelujah. Na naglilinis ng lampay. Ayaw niya na thank you lang, mga kapatid. Ayaw niya na thank you lang kapag humiram siya. Bisa ang tao, pag humiram ng bagay, bisa wala ng bagay ka. Di ba? Bisa pag ikaw na yung umuha, bisa galit ka. Amen? Pero ibahin natin ang Panginoon. Kapag humiram siya, mga kapatid, hindi niya ayahan na walang kapalit yung ibibigay niya sa atin. Kaya pag binilog mo sa Panginoon, yung sakripisyo mo, huwag mong isipin na sayang. Huwag mong isipin na walang kapalit, mga kapatid. Amen. Dahil lahat ng sakripisyo mo, lahat ng pagpapagal mo, ay nakikita ng ating Panginoon. Para natin ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Kaya sabi dito, mga kapatid, amen, na ayaw lang na tayo ay pagpapalaya ng ating Panginoon. Kasi masabi ko dito na kapag sinabing bangka, ay kabuhayan niya. Amen. Yung dapat sa kabuhayan mo, dapat kasama mo ang Panginoon. Amen. Take note, mga kapatid. Nung unang trip, first trip, walang huli. Bakit? Hindi pa nangaral ang ating Panginoon. Hindi pa niya nahiram yung bangka. Pero
Pero ginamit ng Panginoon. The point is na kapatid, dapat sa buhay mo, dapat lagi mo kasama ang Panginoon. Because God is your partner this year. Na kapag kasama mo ang Diyos, yung kabuhayan mo, isama mo ang ating Panginoon. Nakapakan natin ang ating Panginoon. In verse 4, 13 salita ang binitiwan ng ating Panginoon. Sabi ng verse 4, pagkatapos ng pangalan, sinabi niya kay Simon, pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Yun ang lumabas sa bibig ng ating Panginoon. Yung kanilang unang pagpunta na puya, amen, bagsak yung katawan. Hallelujah. Pero sabi ng Panginoon, mga kapatid, napakalaking pagkakaiba ang verse 5 sa verse 8. Hallelujah. Ang pagkakaiba na kapag hindi pa sumasa kay Jesus, sa bangka ni Peter, kapag sinabi ko, kabuhayan yan. Pero noong nagpunta sila, amen, hallelujah, ay pinagpala sila ng Panginoon. Ano ang significant? Kung gusto mong maranasan ang pagpapala, noong sumakay ang ating Panginoon sa bangka ni Simon, speak to us in New Testament na kinakailangan kasama mo ang presensya ng ating Panginoon sa buhay mo. Kapag kasama mo ang presensya ng Diyos sa buhay mo, umaapaw ang pagpapala ng Diyos na kanyang ibibigay sa buhay mo, mga kapatid. Hallelujah. Hanggang hindi mo pinapasakay ang Diyos sa bangka mo sa buhay, sa negosyo mo, sa trabaho mo, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Hindi tayo nagtatalukay. Hallelujah. Dapat sa buhay mo, sa pag-aaral mo, anumang tagumpay, tiyakin mo lang na dapat kasama mo ang Diyos. Na every time pagkapalabas ng bahay na meron kang pupuntahan, every time na babago ka, mga kapatid, hallelujah, huwag mong hayaan na hindi ka luluhod para magpuri at manalangin sa Panginoon. Huwag kang lalabas sa bahay, mga kapatid, huwag kang papasok sa trabaho na hindi Diyos ang una sa buhay mo. Hindi pag-isip mo sa umaga, ang hawak natin sa Amen? Hindi pag-isip mo sa umaga, mga kapatid, iniisip mo kung anong lulutuin. Iniisip mo kung saan ka kukuha ng pambabayan mo. Iniisip mo yan yung gumugulo sa ating isip. Kaya nga kung gusto natin mag-move-on, magtagumpay, sabi ng Bible, sa Philippians 3, verse 13 and 14, forgetting those things which are behind and reaching for other things which are before. Kalimutan mo ang nakaraan at tumuhin mo ang plano ng ating Panginoon. Kaya pag sinabing bagong taon, mga kapatid, dapat nandito nagsulok siya ng New Year's resolution. Ito, uso ng New Year's resolution. Kaya susulat mo lahat ng mga pangit na nagawa mo, dito naman sa kabila, yung mga magaganda. Amen. At susunugin mga kapatid. Amen. Hallelujah. At hindi mo na kailangan din mga kapatid. Ang importante, hallelujah, laban ka ng church, nagpapatuloy ka mga kapatid. Hallelujah. Ibigay mo yung buhay mo, yung puso mo sa Panginoon. Dahil, hallelujah, may gagawin ang ating Panginoon. Tarapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Si Peter ko mga kapatid, expert, magaling, professional. Sabi ko kanina, alam niya ang season. Pero pinahaya siya ng kanyang lakas, talino, connection. Wala siyang magagawa without the Spirit of the Lord. Dahil napakasarap simulan. Amen. Ang araw kapag ang Diyos naglalagay muna. Na hindi ka muna gagawa ng mga bagay na hindi ka luluhod sa Diyos. Na lagi kang magpasama, amen, sa ating Panginoon.
Hallelujah ng Diyos ang ating kasama. Hindi lang sumakay si Jesus sa bangka, kundi nagbitaw siya ng salita. Sabi ni Pedro, sabi niya kay Pedro na kung pumalakot ka, ihulog mo ang iyong lambat. Ito ang gusto ko kay Peter. Siguro, kung sinabi lang sana ni Peter, sabi niya, mag-iisda ka. Karpintero lang kayo. Mga kapatid, ang sabi niya mga kapatid, unang-una Lake of Galilee, wala ka talagang makukuha ang isda kapag araw. Amen. Hallelujah. Dahil walang mahuli na isda kapag araw, yun po yung nature. Amen. Alam ko ang season, maging isda ko, alam ko ang season mo. Saan? Maraming isda. Karpintero lang kayo. Buti nga, hindi kayo si Peter. Pero ang sagot ni Peter na kapatid, Master. Sabi niya nga, gusto natin ng Bible, praise God, hallelujah. Ang sabi ng verse 5, sumagot si Simon, Guro, magdamag po kami nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, iuhulog ko ang mga laban. Amen. Kaya sabi niya mga kapatid, buti na lang hindi si Peter hindi mayamang. Hindi siya nagmataas. Hindi niya sige, engineer ako, tuturuan mo ako. Experience sa ito. Dapat hindi mo ako tuturuan. Alam ko yung panahon. Alam ko kung kailan. Alam ko kung ano yung nakapintidan. Alam ko kung anong gagawin. Huwag mo akong turuan. Buti na hindi ka lang si Peter. Hindi na pinagmalaki mga kapatid. Kahit alam niya, mas alam niya pagdating sa dagat. Pero nagpakumbaba siya. Ang sabi niya, Master. Hindi siya nagmayabang. Minsan yung mayabangan natin, diyan ang nagpapabagsak sa harapan ng Panginoon. Amen? Ginawa ni Peter, nagpakumbaba. Master. Anong ibig sabihin ng Master? Sa larangan ng paghuli ng isda, ang Master ay si Jesus Christ. Amen? Kahit sa panahon ng kawalan, kapag kasama ng Diyos, mayroon siyang ibibigay siya. Para natin ang ating sa Diyos. The verse 5 is Simon answering, Master. Ito ang lumabas sa bibig niya. Ang ibig sabihin ng Master, sa larangan ng paghuli, si Jesus ang Master. Master, naubos mo na ng lakas mo. Master, nanghina ako. Master, nabigo ako. Pero, sa pamagitan ng iyong salita, iuhulog ko ang aking laban. Ganyan kahalaga ang mensahe ng Diyos. Ganyan kahalaga ang salita ng Diyos. Kaya huwag mong baliwalain na hindi ka makasamba every Sunday. Huwag mong baliwalain mga kapatid na hindi ka makadalo sa buwan ng Panginoon dahil ang salita ng Diyos, yan ang magtuturo sa atin. Yan ang magiging foundation natin para mas maunawaan mo kung ano ang magiging plano sa iyo ng ating Panginoon. Kaya nagtatrabaho ko mga kapatid, yes, maraming araw, may pera na ako, pero ang aking spiritual ay kawalan. Amen. At doon ko nakita mga kapatid, amen, na walang saysay ng mga material na bagay kung wala tayong connection, a spiritual relationship sa ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Verse 5, nevertheless, natapwa, ako'y nagpapakumbaba, hindi ako mag-argue, at thy word, I will let down thy name. Kahit hindi panahon ng paghuli, kung ang Diyos ang kasama mo, may magpapala.
may pagpapala. Hindi lang sa sumunod, may salita pa ang Diyos. Nung tinawag niya ang kasama niya para bumalik sa lake, amen. Nung baba ng mga lambat, mga kapatid, hinilin nilang lambat at tandaan nila na huli. Ang tanong, mga kapatid, alam kaya ni Peter na may experience niya yung gano'ng sitwasyon? Hindi na alam. Ibig sabihin, mga kapatid, hallelujah, gano'n din tayo ngayon na marami kang hindi naiisip na gagawin sa iyo ng Panginoon. Yung hindi mo na-expect, minsan yung hindi natin na-expect, yun ba yung lumarating? Amen? Sabi ng Bible, hindi mo pa pinag-pray, ibinibigay na sila ng Panginoon. How much more, kasama mo sila, hindi mga kapatid. Hallelujah. Pakapakan natin natin. Verse 6, hindi nila mahilang mabuhat sa sobrang bigat. This year, 2026, just prepare yourself. Dahil may mga pagpapala na hindi may nasahan. Amen. Nagagawin sila natin pa rin. Amen. Hallelujah. Dahil mabuti natin pa rin. Nasabi na dito mga kapatid, verse 7, tinawag niya ang kanyang mga kasama at pinadala ang isang bangka at napuno ang dalawang bangka at halos lubog ng bangka. Kapag si Jesus ang una at kapag si Jesus lagi mong kasama, amen, lulubog ka ng pagpapala. Hindi ka lulubog sa problema. Hindi ka lulubog sa utang. Amen. Hindi ka lulubog sa kahirapan, kundi lulubog ka ng pagpapala ng aking Panginoon. Let's claim this 2026. Hindi natin alam ang mangyayari ngayon 2026. Pero kung ikaw ay nagpapatuloy, mga kapatid, kung ikaw ay natong isama ang ating Panginoon sa buhay mo, mga kapatid, amen, yung hindi mo iniisip, yung hindi nasagot ang panalangin mo, kung nakaraang taon, ay ngayon, ay ibibigay sa iyo ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Let the Spirit of God, yan ang magiging partner of this year. Lalo ang mangyayari sa iyo, ang Diyos ang ating kasama. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ay lahat ng kayo, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. This year, 2026, ito ang unang linggo ng taon. Bawang mga kapatid, praise God, huwag mo hayaan every Sunday, hindi ka makakadalo sa buhay ng Diyos. Amen. Alam niyo mga kapatid, kung bakit minsan lumalayo ang kalooban ng Diyos. Lumalayo mga kapatid, nakakaranas tayo ng mga discouragement sa buhay. Dahil minsan, tayo mismo ay lumalayo sa Diyos. Tayo minsan mga kapatid, praise God, hallelujah, ay napakaraming mga bagay. Minsan hindi natin maunawaan. Pero kung ipagkatawalan mo ang lahat sa kong naman, amen, ang Diyos ang sa gagawa ng paraan na tayo ay malalakas. Yes, mahirap. Minsan may mga bagay din na hindi natin inasahan na dumarating. Pero sabi ng Diyos, in everything give thanks, for this is the will of God. May panahon na tayo ay nasa baba. May panahon na tayo ay nasa taas. Yan ang buhay ng mananampalataya. Pero salamat sa Panginoon, I can do all things through Christ, which is living in me. Makaranas ka man ng mga bagay-bagay na hindi mo maintindihan. Lagi mo dapat sabihin, I can do all things. I can do all things. Kaya natin si Pedro, bago ako magtapos mga kapatid, amen. Alam nyo,
yung gawain po natin sa Macabon. 2 years na po kami noong December 14 na kapatid. Amen. Talaga naniniwala ako na maraming katawagin ng ating Panginoon sa mga miracle. Na gagawin niya. Na-experience na kapatid. Siguro mga 1 year